si Junel. Junel. Pwede ba tata? Junel, ikaw na yung moderator dito. Tata, ikaw. Tata, isa ko. Given the board director sa Delta District. Ay, Oh, station man. Sige, go. Secretary, welcome to Misamis Occidental. We're the members of the committee at Misamis Occidental. Have you this morning a short press conference for your opening statement for this press conference? Well, to all the people listening today, maayabot lang galing yung tanan, happy 80th anniversary to the people of Misamis Occidental. Malaking karangalan sa akin na ako'y naanyayahan ng opisyalis ng Misamis Occidental sa pamumuno ni Governor Leo Campos, ang National League President ng League of Governors of the Philippines. At tayo po'y natutuwa dahil ang progreso dito sa Misamis Occidental ay kahanga-hanga at sana may tuloy natin itong pag-uugnayan ng national government at ng provincial and local governments para sa ganon ma-secure natin ang tunay na kapayapaan dito sa Mindanao kasi napaka-importante ng kapayapaan ng Mindanao hindi lang para sa tiga Mindanao kundi sa buong Pilipinas kasi dito nakasalig ang inabukasan ng ating bansa. Okay, we'll ask for the first question. Secretary, pag nahalal mo kayo bilang Pangulo, ano unang gagawin niyo? Well, hindi yung unang-una. Sabay-sabay ko yan. Sabay-sabay kailangan gawin. Ano? Number one, patuloy ang ating peace process dito sa Mindanao. At ang peace process, ibig sabihin, kombinasyon nito ng hard and soft na ginagawa ng power. No? Unang-una, sa mga sincero na makipag-usap sa gobyerno, ating kakausapin, pero sa ilalim ng saligang batas at ng batas. Pangalawa, sa mga ayaw makipag-usap, natural, gagamitin natin ang lakas ng ating bansa upang masugpo at matisarmahan itong mga ito. Pangatlo, kailangan patuloy ang protection sa mga peace-loving communities. Pangapat, ang terorismo, wala talagang dapat na usapan, walang dapat na gawin dyan, kung hindi, gamitin ang lakas ng bansa para masugpo. Thirdly, ang mga SONA projects ng ating Pangulo, kailangan maituloy, infrastructure projects for Mindanao, lalo-lalo na yung Mindanao River Basin program sa Central Mindanao. At dito naman sa Misamis Occidental, alam natin, ecotourism ay isa sa napaka-importante mga produkto dito dahil magkitid lang ang arable land area at makainganyo tayo sa pamamagitan ng stable platform ng peace and order ng mga investors dito sa mga industries. Pero meron pa akong isang gagawin. Unang-una din, hihingin ko sa Kongreso na magpanday sila ng batas. Maggawa sila sa kabalaod para sa Constitutional Convention. Para sa ganon, maka-advocate tayo sa pamamagitan ng Constitutional Convention ng political and economic and social changes sa ating saligang bansa. Yes, Sir, good morning. May we know the latest update regarding the kidnapped ICRC? Well, there's still operations ongoing and today we have no new reports to give, but there are still efforts, severe, heavy efforts being undertaken to secure Mr. Pani, the remaining ICRC hostages. More important than that is Secretary Puno, nandiyan po siya sa Zamboanga ngayon since yesterday. Follow-up meeting to organize a consolidated effort in the province of Basilan to secure the teachers as well as talks with officials in Zamboanga, Cebu to secure also the release of the kidnapped teachers. Was there any ransom involved regarding the release of the previous ICRC? I deny that if there was ransom involved. If there was ransom involved, why did we let it? Why should have it? Why should it have dragged on this long? Sana ang imano na lang sana pinayaran doon. Saka wala room ng ransom dito sa mga criminal na to. We have to deal with them very, very strictly. Secretary, planchado na ba yung partido mo from the national level down to the local level in terms of... Hindi, ang sinabi ko ay wala pa naman na-declare na sila ay talagang kandidato right now. Ako ay sasali sa process na administration coalition para mapili bilang isang pangulo ng administration coalition at yan ang tinatrabaho ko within the coalition. Kasi kung solo flight dito, walang mangyayari. Kailangan mo may isang leader na talagang boses ng nakararami sa administration coalition na siya mag-uugnay
at mag-unite sa lahat. That when President Magsaysay, there was a Secretary of National Defense, Popular, was his campaign against the war. Now, it so happened na yung mga Muslim mainly problem in the South during the time. Now, I would like to ask, wala na ba tayong problem sa Wala ko tayong problema sa hook dahil matagal na kung walang hook. Yun napunta ko na hook. Napunta ko ba yung hook? At may konting hook pero hindi na nag-aal sa armas. Ang konting hook na natitira ay nandun po sa Pangdeng Nueva Ecija at bayan ng Aliaga at saka bayan ng San Simon, Pampanga. Pero wala na po yung ating mga hook dahil kung merong pibaw ang army, pati pibaw na ma-hook siguro kailangan mo yung veterans na tumilan na po sila. At saka ang hook nung araw, ang difference nila sa NPA ngayon, ang hook nung araw ay Marxist. Ano sila? Soviet model yan. Ang NPA ho ay Maoist. Sabi ni Villar, if you run for president nowadays, you will spend as much as 1 billion. Alam nyo ho, coalition to, administration coalition to. At pag pinag-uusapan ng eleksyon sa larangan ng pera, ito'y nakakamura ng eleksyon, ang kahalaga ng eleksyon. Lalo na sa mga tiga-Mindanao. Pinakaseryoso ang eleksyon, hindi lang po sa Luzon, sa Visayas, also Mindanao. Ngayon, kami po, ay kaya nga sinasabi natin, process for selecting the administration candidate. Then magtutulong-tulong naman kami, mag-aambang-ambang kami. Mas maganda yung piso na galing sa maraming tao kaysa sa 1 bilyon galing sa Victoria, considering that governors are important victory. Hindi mo naisip na ang president ng governor malagay mo sa sinigay. Yan ay magiging usapan ng intero na administration coalition. Ngayon, kung tinatanong nyo sa akin, pwede ba si Governor Leo Campos mag-senador? Hindi lang senador, mas mataas pa dyan, baka pwede pa. Pero senador, bagay na bagay din si Governor Leo Campos dyan dahil napatunayan na niya na siya yung leader ng buong Pilipinas. Magiging leader ng provincial. Pakpak mo, pakpak. Pakpak. Secretary, parang according your investigation, parang paborito ang Lanong Norte at Iligan City sa bombing. Bakit kaya? Bakit kaya po? Dahil talaga ito yung urban area na malapit sa ibang mga puta yung SOG ng MILF. At kaya kung hindi lang naman po Lanao del Norte, pati Kitabawan. Di ba ho? Kasi may mga sasakyan ng bus. At dito dumadaan ang mga transmission line ng kuryente. Kaya kung lagi silang binibiktima. Pero sa ganun pa man, kami po ay talagang hinahalos nakakatulong sa kababantay dyan para lang masigurar ang ating mga kababayan sa Iligan. Pero kami po ay nakahandang lalo pang tumulong sa local government official na maproteksyonan nila ang siyudad ng Iligan. Dahil ang proteksyon ng anumang komunidad, primary responsibility ng local government executive. Kami ay laging nandun sa harapan pa nila at sa likodan nila kung kailangan pa para tulungan sila dyan. Dahil yan ang tinatawag na target hardening eka na. Up to the barangay level, napaka-importante yan. Up to the sitio level. Kasi sa mga barangay at sitios, minsan hindi na natin nababatayan dahil kukunti lang ang tao. Tapos, hindi naman gano'ng kadami ang ating sundalo at saka pulis. So, napaka-importante ng pinakita natin sa North Cotabato at sa Sulu na tumutulong ang ating mga kababayan. Last question. Last. Marson, last. Tungkol ito sa presidente natin, Defense Secretary. Kung sakali ikaw ay maluklok bilang presidente, ano mas palagay mo? Objeksyonan mo ba ang ating presidente o hindi? Eh kung walang klase yung mga binibintang sa kanya, natural, obligasyon natin magtanggol. Kung may pasihan naman, pabigat ang ebidensya, may mga proseso para dyan. Pero kung ito ay sinasabi ko na, kung ito ay politically motivated, tutulungan ko.
Pangulo na pinagsisilbihan. Last question ko yun. Bilang isang sekretary, sa defense secretary, hindi ba maniniwala nga totoo ang binibintang ng ating presidente? Patunayan nila. Kahit naman ako, pwede mong bintang araw-araw, kung di ko rin patunayan, hindi bintang lang yun. Secretary, thank you very much. Salamat ha, thank you. Thank you very much. Governor, Ocampo for Senator.